Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Hmm. Pero itong nauna ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami Yan. na po ang gumawa ng paraan. Oh. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. I-explain ko lang. Nakikipagdebate ka pa sa akin, ma'am? Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan mo Ma'am Ellen. muna ako. Makinig ka muna. SB, Yeah. opo. Pero i-explain ko sa iyo Hindi pa nga ako na tapos eh. Ito kasi ang problema dito sa Vera Files at Rappler. Pagka ang naratibo kontra sa mga Duterte, paninira sa mga Duterte, kahit anong ka-fake newsan pa yan, wala akong fact-checking na mangyayari. Pero pagka yan, banat sa administrasyon nitong si Bangag, anak ng tokwa, kahit nakatotohanan pa yan, malamang sa malamang, ipa-fact-check ka ng mga walang yan. Dito sa video na to, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Mga kababayan, dito sa video na to, ika nga babalagbagin na ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Itong pinakahihintay ng ating mga kababayan na talagang mabigyan na itong fact-checker na to dyan sa FB. Kasi kitang-kita naman ho mga kababayan ang kabayasan ng mga fact-checker na yan. Wala ho tayong marami pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo dito sa pagbalagbag nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Helen Tordesillas ng Vera Files. Ito mga kababayan. alam mo maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag Maganda. Tingnan natin kung talagang maganda yung hearing. kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, 'di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, 'di ba? So ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact-checking arrangement na tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Kina-classify namin pag may na ano dito, araw-araw kasi sinascour namin, tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin. Ang problema dito, ika nga, sa dami-dami, tapos pinipili nyo pa, talagang magkakaproblema tayo dyan sa fact-checking na yan. Fact-checkan na yan, di ba? Magkakaproblema po talaga tayo. Ni isang beses wala pa tayong nakitang pinak-check niyan na yung paninira sa mga Duterte, tapos makikita mo, Vera Files, Rappler, verify itong post nito, fake news, walang ganon. Pambira, oo. Kaya itong si Senator Rodante Marcoleta, wag na ho kayong umasa. Ginawa yung Vera Files at yung Rappler na yan, ilinagay sila dyan sa FB na yan, para ika nga bantayan yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ika nga, bantayan yung mga bumabanat sa administrasyon nitong si Bangag. Batakin yung Rappler, banat sa mga Marcos yan nung eleksyon, pero ngayon nasaan na sila? Diba? Asan na yung si Maria Reza? Nasaan na itong si, ang pangalan nun, yung isa yung payatot dyan sa PCO nun? Diba? Yung nahulog sa kanal? Kalimutan ko pangalan Kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check. Ganon. Ito kasi ang problema dito. Iniimbitahan nyo, inaanyayaan nyo ang sambayan ng Pilipino na mag-fact check na kung saan kayo ang inatasan na gumawa ng bagay na yan. Halimbawa, sige, ibigay ko na yung benefit of the doubt sa'yo. Okay, mag-fact check na ang isang Pilipino. Mag-fact check na ang isang netizen. Pag nag-fact check siya, ika nga para sa sarili niya lang yun.
Diba? Para sa sarili niya, napak-check niya. Ngayon kung meron siya makita, 2-3 post at nag-comment siya doon, walang boses, walang tunog yung tao na, nakakaalam na fake news yung nababasa ng karamihan. Ngayon, kayo dyan sa Vera Files, kaya kayo ang minandato o kayo ang inilagay sa pwesto na yan. Dahil una sa lahat, yung Rappler, kahit alam naman natin na funded yan ng Amerika at yung Vera Files yan, gayon din. Dapat kayo ang maglabas ng mga impormasyon kaugnay dyan sa mga fake news na kumakalat na. Huwag niyong obligahan yung sambayan ng Pilipino. Mas marami ho kasi, again, digital literacy ho. Kung di kayo sigurado, diskumpiyado kayo, hindi binabalita ng mga bias na media, mag-isip-isip na ho kayo. Lalo na hindi naman maaasahan yung fact-checker na yan. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung ano ang unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. 'Di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman yan, di ba? So ang pipiliin namin ay pa-fact check yung may, para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Madam, Senator Marcoleta, opo. let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Yeah. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko Ano ba trabaho nyo dyan? Ako gusto ko na magpakabait. Matatapos na itong taon na to. Ito na natin sa susunod na taon, hanggat maaari, hindi na tayo magagalit sa mga kahit na anong balita pang lalabas. Kung magkakakalmahan na lang natin. Yun ang ating Christmas resolution. ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng Comment. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Yeah. Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Ba't di nyo pinakcheck? Hindi rin po nyo pinakcheck ito. Yun lang, napakasimple ng punto ni Senator Rodante Marcoleta dito. Nakita ko yung larawan na yan at tayo nagalit tayo nung nakita yan. Kasi alam na AI generated, pinagpiestahan ng mga Talyanista Tenseimada, yung mga troll farms. Yung kasing ang mangyayari isang magpo-post yan tapos aatakihin ng mga vlogger, mga Talyanista, mga Ensaymada vlogger. Magtutulong-tulong talaga sila para mapaviral yung mga ganyang klaseng post. Kahit alam naman nila na AI generated yan, gagawin pa rin nila. Kung di tayo nagkakamali, yung mga naka-blur na larawan dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung di tayo nagkakamali
itong si Ka Eduardo Manalo. Hindi lang ho kasi sa politika, okay lang, Senator Dante Marcoleta, saka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dalawang politiko yan. Ngayon, kung magkababo yan, talagang ganyan naman ang politika, sanay na ho tayo dyan. Kaya nga yung iba, napipikon dyan, sabi natin, kalmahan nyo na lang, ganyan talaga buhay, di ba? Darating ang panahon, sila naman mapipikon sa atin. Ngayon, yung iba, talagang gigil na gigil, yun, politika Pero yung pagka sinama nyo na yung si Ka Eduardo Manalo at yung iba pang mga ibang usapan na yan. Siyempre hindi lang naman ng political political personality ang sinasaktan nyo diyan, pati yung mga miyembro. Kagaya ng ginawa kay Pastor Kibuloy. Mapahagang sa ngayon mga kababayan, ang pinagdadaanan ng mga kababayan nating miyembro ng KOJC talagang napakatindi. Mantakin nyo gawin ho sa inyong religious leader yan. Kagaya nitong kay Pastor Kibuloy. Ano na lang ho ang mararamdaman niyo. Tapos itong mga ganitong klaseng simpleng post, masakit ho yan. Kung kayo ay miyembro ng sekta na yan, talaga masasaktan ho kayo. Kaya dapat ilagay natin sa lugar. Kung gusto niyo magkababuyan, Senator Bato de la Senator Senator Rodante Marcoleta, saka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano problema? Pero alam nating fake yan. Pero magbabuyan yan. Babuyin nyo, okay lang. Sige. Pero madali lang naman i-debunk yan ginagawa din naman ng ibang mga DDS yan. Talagang binabanatan yan si Marcos Jr., yan si Lisa Araneta Marcos. Politika. Pero pagka mayroon ng ibang mga personalidad na nadadamay dito sa mga kapik niya na to, dito na ho tayo nagkakaproblema. Sa totoo lang, Na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Pambihira. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ang tanong sendante, meron ba kayong pakimkim galing sa administrasyon? Meron ba kayong pampadulas? Pampabilis umaksyon. Kung wala, hindi gagalaw yung Vera files na yan at ang Rappler na yan. Dapat talaga meron kang kikikigan mo ng konti yan. Pagka hindi mo kinikigan yan, hindi ka mabibigyan yan. Sorry to say, pero yun ang katotohanan dyan sa mga fact checker na yan. Diba? Mantakin nyo, tayo nga, hindi tayo fact checker. Itong video na to ito. Pakita ko sa inyo kahit hindi ako fact checker. Sabihin ko sa inyo mga kababayan. Yan, tingnan nyo yan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo dito sa PH Update, kung papanood nyo man tong video na to, yan baka kasi ma-mislead yung mga kababayan natin. Makita yan, sabihin nila, nagjujumbagan, naghahalikan, kung ano pa man. Ano mo yan, tawag dito, AI generated yan. Gayaan nyo si PH Update, diba? Tingnan nyo naman, parang sipon na yung lumalabas kay Lisa Araneta Marcos, diba? AI generated ho yan. Dapat ganyan sana. Diba? Ewan natin dyan sa palitan na natin yan, Sendante. Ako napapalit dyan sa Vera files at At Rappler na yan, walang kwenta na sa pagpapacheck. Teka lang, ba't di gumagana? Yan. Ito po yung problema Miss Gemma Mendoza. Hello. Hindi ginaya Mr. ni Chair, thank you Ate for Girl. acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa Hindi usapan dito yung volume. Marami. No, walang question dyan kung marami o konti. Walang question na marami talaga. Anak ng toka. Pero dapat i-prioritize yung mga nagva-viral muna. Yung mga nasa mga public government official. Kaya mapa Marcos, mapa Duterte, mapa kung kani-kanino yan. Dapat yun yung prioritize. Kaso pinaprioritize yung ata nila yung mga away mag-asawa. Hindi nila ginagawa yun. O yung pinaprioritize lang nila yung paninira kay Marcos Jr.
social Bira media. kayo dyan, ha? Hindi po namin yun lahat. Mamaya, abangan nyo mga kababayan, ha? Babay cam ho tayo. Magbabay scam ho tayo mamaya. Itutuloy ho ata nila yung buy scam. At nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano namin mas maraming makita, paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin, wala po kaming powers to take down. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Rafi. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motorpro. Ba't mo, grabe ka naman dyan. Grabe ka naman. Huwag mo namang sila yung tinalagang gumawa ng fact-checking na. Hindi, umalis na sila dyan. Anak ng toko, pagka naglalabas sila ng mga article nila, akala mo talagang liti mo, tapos hindi naman talaga nila obligasyon yan. Pambihira ka naman. Oy, Rappler, Vera Files, pagtanggol nyo itong itong dapat pagka merong bumabanat sa kanya, i-fact check nyo kagad, ha? Copy dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawang account using dami. Sorry na lang sa mga trolls ng administrasyon. Ay, hindi, magagawa nila ng paraan yan. Nakanto ka. Kaya lang gawa ng paraan yan. Accounts, and these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law, isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon must register, they have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwedeng sabihin anti-purto. At kapag once na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Rafi. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo. Opo. Ma'am Ellen. I mean, as a journalist, no? Kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no? Dapat kasi non-partisan. Ba? Di ba? Wala Alam mo kaming, pala yung salita na yan, wala kaming wala kaming kinikilihan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan. Wow. Tsaka sa facts yun ng ano. Wow. So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media. Hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung
relevance, di ba? Dapat may Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito, yung hindi history ang aming ipafact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So, yung dapat timely, di ba? Ang isa pa is that Halimbawa po ngayon, Ma'am Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yan? oo naman. Oo. Opo yun. Kaya- Marcoleta, ano po ang masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na Sabi, ito pa, issue sa inyo. ito pa kasi. Isa pa kasi. Salamat. Ito naman si Ellen Tordesillas, para naman kinikiliti yung pet pag nagsasalita. Alis yung mga magsalita! Kailangan yung Hindi ba, sabi oo. namin feasibility, Sinusundo dapat tong kaya, pet. dapat titingnan namin kung Oo. kaya namin yan ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay nyo po. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact-checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba ganon? Pa sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po ni Senator yung Marcoleta. virality kasi, Opo. importante yan kasi yung in just in a few seconds, nagba-viral yan eh. So, importante, ma-stop mo. So, kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa maraming mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, ganun. Ipapasa namin yun sa team na pwede siguro mag-investigative journalism, ganun. So, yun ang mga Opo. criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Tingnan niya? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nagti-take down, di ba? Nasabi ka din ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, submit namin yan sa Facebook. Facebook ang nagti-take action. Hindi kami Medyo nagdi-delete, pagkaganyan po hindi kami katagal kasi, nagti-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 4 na fake news na aking inilahat ngayong umaga, yung 2 po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero yung Rappler, binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang 2 sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na alisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Yung... Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza? I-clarify lang po natin. We don't communicate it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Ang
yung action po nung ano na yon, yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong nauna ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Baka Sen Dante, baka si Anticlear lang pinapansin ng mga yan. Di tayo kasama sa usapan, higa nga. Si Anticlear lang. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko lang. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo muna Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, Yeah. opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Po, Hoy, Helen Tordesillas! Wala kang bitaw dyan. Explain ka na ng explain. Simple lang. Nag-email na, ginawa na nila lahat. I-demote nyo lang. Alatang fake news na. Alatang AI na. Senator, sandali lang po, may sinasabi po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Yeah. Dapat pina-fact check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang binasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat i-fact check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang ang chinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, ito si ganito raw, naku, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact-checking yun. Anyway, nabanggit ko yun yung negative side. Yun yung positive naman, na mali, na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Di ba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all, diinan na. Para tingin ko, madaling masolve may fake news na lahat. One account, one person. Yeah. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat. Dapat. Pag hindi nakaregister, isang tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tignan mo, pagka yung mga nagmalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, at hindi sila, meron silang another account na ganito, itong mga account din ng paninira. Pag hindi ganon, hindi magiging ganon katapang manira ng kapwa eh. Pagka one account, one person, kilala siya, nag-register siya. So saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Kailangan sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers. Na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. One de la pot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So, tingin ko doon tayo magsama-sama lahat ng mga involved sa internet. Di na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga
account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi, Nako. hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Correct. Yun mga Ano yan? Yan yung mga ano yan, Sen. Yan yung mga troll farms. Yan yung sinasabi, yung mga alingas-ngas na yan yung mga pakawala ng mga taga Malacanang. Sila yun. bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang dito. Senator Marcoleta, opo. Mr. Chair, tama po ba ito na 16 million po ang naka-earmark sa PCO under its 2026 budget to combat fake news? Yusek Ilagan, opo. Alam nyo, 60 million daw po. Alam nyo, kaibigan ko kasi si Mon. Sige po. Sorry, sir. I'm just checking lang the data, Senator. We're just fact checking the data, but there's no specific Kasi about the po, fake news. kaya po tinatanong ito dahil kung hindi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Habang nag-aantay po, mag-aantay We're po just tayo checking po, Senator. ng sagot po ninyo. Baka po merong gustong idagdag yung mga fact checkers po natin sa punto po kanina tungkol sa political alliance. So, wala pong political alliance sa inyo. Wala po. And we regularly disclose the list of fact checks that we do every year. So the other thing po na note ko lang po dito is pag may link po na sinubmit, so baka lang po, I was checking our email, baka lang po sir walang na-submit na link, and that was probably the reason why it was not fact checked. Tapos baka po pwedeng sa next na meeting may meta dito. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi Actually, paulit-ulit na lang ho yan. House of Representatives, ipatawag ang meta. Senado, ipatawag ang meta. Wala akong nangyayari. Wala akong nangyayari. Kasi bakit? Kasi ewan ko sa kanila. Ayaw nilang ayaw nilang one account, one ID eh. Di ba? Ayaw ho nila yun sa meta eh. O, yun magagawa natin. Ayaw nilang mag-take down kagad. Oh. Di ba? Ang dami pang prosesong pagdadaanan bago i-take down. Oh. Ang solution dito, alam nyo, PCO. Sila na mismo magsabi, lahat ng fake news na lumabas ngayong araw na to, mapabagyo, mapawalang pasok, mapa sa politiko, mapakalaban, mapakakampi sa politika, lahat yan salansanin dyan sa PCO at lahat ng network kung kanino man account galing, i-publish nila lahat, kumbaga ipahiyanan nila pati yung mga nag-share ng mga fake news na yan, di ba? kanina hindi lahat nafa-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yun, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapa-fact check lahat. Kagaya ng Correct. nangyayari po ngayon. Correct. Ano po yung limitations ninyo, if there are limitations? Yung fact-checking po, tulad po ng sinabi ng aking colleague, is that it's an exercise that we started doing because there's posting online. There are people posting online. And siguro ilang million po nung mga Pinoy ang nagpo-post online on a given day. So yung ganong volume po talaga, hindi po talaga kaya yon ng nung isang small organization na tulad namin. But what does Facebook do with yung mga sinasubmit namin? Supposedly, they're using their algorithms to look for similar content, similar to the ones we have already rated. But I cannot speak po, Mr. Chair, for Facebook. Meta needs to speak for itself because hindi po kami yung hindi po kami yung platform. We're only fact-checking what we see and what we can reasonably fact-check. Mr. Chair, we were informed that Verifyles and Rapplers are the ones
employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi niyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mafa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So we Lahat we po we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami Tama. po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's why we post all the fact checks of Rappler. They have a message at the bottom. May message po sa bottom where we tell people where to send us links for fact checking para kung sakaling hindi po namin nakita sa dashboard na binibigay ng Meta, ay may opportunity pa kaming makita beyond that. So yun po yung ginagawa namin. The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present. So magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? With respect, Mr. Chair, this is why we are here in the hearing today. Our suggestion, in fact, and one particular action point po kasi na kailangan mangyari. Kasi before po, there used to be more access to data in the platforms. Sa ngayon po, over the past years, that access has been reduced. So we have difficulty seeing like actually searching for content already that is similar to things we see. We have already fact checked. So isa po sa mga sinasuggest nga namin yung transparency, the platforms need to be compelled to share data that will make it possible for third parties, hindi lang po yung mga fact checkers, but also other third parties to audit what is being amplified within these platforms. We don't see everything. So, Mr. Chair, while we are talking, what happens now with the fourth fake news? Naunahan po si Senate President. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya, tanggal na sa Senado. Hindi pa Nako. po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na Harap po po kayo natin. lahat. If the senator will Sandali na send po. the link, Hihingin na po natin ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na ito, kasama po namin. Yan po, galing na po sa bibig ng ating Senate President. Sana po Ito naman si Senator Ron. Malanga ka dyan. po sa Isip lahat na po yan. ng may social media, sana po mapakalat na po na hindi po totoo yan at isang fake news yan. Opo. Hingin ko lang po sa lahat na total nasagot na po
at malinaw na hindi kayang i-take down kaagad, medyo yaan po ang pagbibigay natin ng tuunan ng pansin ngayon. Nagbulungan yung dalawa na konto ko. Tumatanggalin na kita. Ngayon po, hingin na po natin ang bawat position paper. Hmm. Unahin na po natin, sino po mauna? Sino po ang handa na sa inyong position paper? Handa ka na ba, Ma'am Michiko? Kung handa na po kayo, sige po, makikinig po kami. Okay. Siyempre. Good afternoon, Mr. Wala na, ayoko na yan. As always, maraming salamat sa mag-report sa 8 update. Mag-iingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Pabira talaga ako. Ay, nako, nangyayari. Fact checker.